sana ito, 2023. Oo, tinatawagan sila doon sa lapitan, hindi naman sumasagot. Kaya nga, si Muslim pumuntak ng ibang tao upang kontakin ako. Mabuti na lang na dahil hindi talaga ako pupunta doon kung wala bang order ni Malnari. May order si Malnari na papuntahin ako. Dahil sa walang financial, may kasamahan kami na nagbigay sa financial dahil nanaginip din siya na papuntahin din ako. Kaya nakapunta ako doon sa lapitan. Kaya noong ini-introduce ko yan, yung pakay sana nila, hindi nila tinanggap. Nila doon, hindi ko na lang babanggitin. So noong ini-explain ko sa kanila, sabi nila doon, ay maganda pala yan, Haringlet. Ito maganda nga, pero hindi nyo tinatanggap. No. Kaya, noong nagka-interest na sila, tumawag sila doon. Nagulat si Muslim, bakit merong number na tumawag doon na taga-dapitan na nagka-interest. Noong November lang, ngayong 24, sila ang nag-schedule na pupuntahin doon. November 26, siguro may nakakaalam na dito. Nung nakaset na ang kuwan, yung mga engineers, pinatawag na sa investor natin, dalawa na ang investor natin eh. Sabi nga ng isa, kaya kong magpatayo ng 5 rigs, sabi niya. Sabi ng isang investor. Ngayon, noong kasagsagan na parang interesado na siya, sabi niya, hati na lang kami. No, sa 30. Yun ang sabi niya. So ngayon, nagka-interest sila doon, nagka-set ng schedule, November 26. Pagdating sa Juan, sa 22 pa yun, nandito na naka-impact na sa Manila yung Juan, yung galing sa Italy, yung speaker. Wala pang 26, nag-cancel. So, nagalit si chairman. Kaya pinagalitan si Muslim. Kasi siya ang nag-set. Yun ang settings doon. Kaya, sana nung noon pa, siguro sinadya ng Panginoon na tayo muna ang maunang malaman natin. Sunod na lang sila. Dahil hindi nila tinatanggap eh. Kung tinatanggap pa, noon pa, 2023 pa yun eh. Tapos, pagka 24, sila na nagka-interest na dahil si Engineer Sil, pinapakausap sa taga doon. Nag-explain siya ng unti, so nagka-interest. So gusto naman silang papuntahin nila doon, nag-schedule sila. Ngunit, pagdating ng time, pinakancel nila dahil meron daw silang iba. Kaya, pinabayaan lang namin, binano namin yung Muslim, parang may alam-alaman kasi na-discourage din. Tapos pinagilitan nga sa chairman eh, siya ang coordinator eh, siya ang nagko-coordinate. So ngayon, nung sa pagdating sa isang investors natin, diretso agad doon sa Malacanang. Na present agad sa pakay niya. Kasi si Elon Musk nakatingin din dito sa Deuterium sa atin. Kaya maraming nagpunta doon, nag-present sa orientation. Sabi nga ng parang Bisaya bang isang investor, atin yung Pilipinas. Kasi napag-usapan nila doon na si Elon Musk meron din balak.
Kaya nga nung nagkakaisa na sila, ang sabi ni BBM, o sige, gawan mo ng papel for immediate implementation. So after doon, mga 6 days, pumirma na si BBM sa natural gas. Natural gas, renewable energy. Yung renewable energy, nandun nakapaloob yung secret agreement para sa deuterium. Yun ang pinaka-latest na balita doon. So mag-antay lang tayo kung anumang kuhan dahil ang sabi ng Muslim, 24 pa sana sila matatapos doon sa Malacanang. Pina-extend sila hanggang 15 ngayong March. So pagkatapos daw ng 15 or 20 ba, mag-usap-usap na mga kuhan doon. Kailangan at doon sa Mindanao pag-usapan, hindi dito. Yung sabi. Magkano ang kantidad sa isang bin? Na-estimate na yun doon, pero underestimate lang yun na 600, yung sinasabing 6 billion dollar, 6 billion dollars. Pero, ang sabi daw sa investors, yung isang rigs lang yun, walang, parang buto lang ba? Walang mga facilities, walang mga 500 million dollars. O, yung nakatayo lang siya. Yung parang yung skeleton lang yun. Skeleton. Maliban sa mga technologies doon, yun ang sabi. Tapos ang exploration daw doon, 5 million a day to 10 million a day. Yun ang exploration. Pero nakakuha na sila ng content doon noong basta nakakuha na sila doon kasama ng Coast Guard doon sa Dapitan. Meron silang divers na isa ang babae, dalawa, isa doon na divers, babae. Nakakuha sila ng content, kaya sabi ni engineer, yung deuterium ng Dapitan, pinaka-high grade. Sabi niya, kaya antayin na lang natin kung yun nga ang tanong, kung kailan mag-umpisa, hindi natin alam, nasa kay Mahala na lang yun. Siya na ang humawak doon sa schedule kung kailan. Yun ang istorya doon. Walang dagdag, walang bawas yun ha. Baka may magagalit naman, iba naman ang translation doon. Alam nyo naman ang sitwasyon. Kaya salamat na lang na napakinggan natin yung isang engineers na siyang scientist sa panahon pa ni President Marcos Sr. Maraming salamat po. Ang sunod naman si Haring Gigi Lagoros. Siya ang magtugtong sa istorya. Kanang ikaduang na pulo, adto kita mubasa na sa sambingay nga dunay napulo ka mga babaeng birhin. Ang 5 kanila buwang-buwang, walay lana. Kato lamang 5 nga dunay lana. Karon, kung imong isipon ka na, kanang 5 na walay lana, nagsugol ka ni Ramos, hangtod ni Duterte karon. Dili ka na sila makakuha sa lana nga heavy water, kanang deuterium. Kay ang 5 kanila, di man, wa may lana kanang 5. Kanang umaabot nga 5 karon human ni Presidente Duterte adunay lana. Kanang lana mao nang deuterium. Mo kani makuha. Kung makuha na kaning dapitan, may mo kaning bisag ka ng 3 ka oil rig ana nimo buhata sa dapitan.
Porte ng datua kaling dapitanon. Porte ng datua. Mao ka plano sa Ginoo, sumbingay nga do ka do ka utong. Kaya naman po nga do man ka utong. Asa man nato makuha? Kung magsugod kag isip natuig sa kalibutan, adto ka magsugod ni Adan. Aron makita nimo ang napulo nga una. Nga Adan, Set, Enos, Kainyan, Ared, Malaliel, Enok, Pagsasalam, Lamech, Noe. Pulo ka na sila. Human sa lunok, mo isip ng puga. Ika ni Sem, Arpaksag, Allah, Heber, Peleg, Rio, Sirog, Nakor, Tare, Abraham. Laing na pulo. Mo ka na ang mga presidente sa Pilipinas nga 20 ka presidente. Kulang na kita karon og 5 ka presidente. Mahuman na rin 20 nga isip sa Diyos, nag-iisip niya sa Diyos. Mo ka na ang itsura. Ngayon, dili ko maulaw, may istorya ninyo. Kay ako ang nakaswerte nga tagan aning kaalam sa Ginoo. Muna akong ipanghatag. Tungod kay wa man ko magbayad sa Dios ani bisag o sa kadako wa man ko magbayad sa Dios, akong ihatag sa mga tao nga walay bayad.